gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Pwede ba kitang makausap? Boses iyon ni Noemi nakatayo sa may pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Gracia. Wala pa naman si Jaden dahil saktong inutusan niya ito na bumili ng merienda. Si Michael naman, hindi nagtrabaho dahil may lagnat ito. Anong sadya mo? Tanong ni Gracia, sabay lapag ng hawak na ballpen sa mesa. Pinagtiklop niya ang kanyang kamay sa lamesa bago nakipagtitigan sa kanyang blangkong pagmumukha. Pero ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hiwalayan mo si Jay! Parang tumigil ang mundo ni Gracia pagkarinig sa sinabi ni Noemi. Hiwalayan mo siya! Mga salitang nagpatigalgal kay Gracia matapos iyong sabihin sa kanya ni Noemi. Bakit ko naman siya hihiwalayan? Sino ka para magdesisyon sa gusto ko? Sabi ni Gracia ng buong tapang bago sinamaan ang tingin si Noemi. At kung ano pa ang mga kaganapan sa ating kwento ay sabay-sabay nating tunghayan sa susunod na kabanata. Welcome sa ating mga kwentong pangalap. Hiwalayan mo siya! Huwag ka nang magmatigas! Sundin mo na lang! Tumaas ang boses niya at sumama rin ang tingin nito. Paano kung ayaw ko? Napatayo si Gracia sa upuan pagkasabi nun. May halong galit na rin ang kanyang pagsasalita. Hindi niya madidiktahan ang gusto kong mangyari. Kahit anong sabihin niya, hindi ko hihiwalayan si Jason. Nung una natatakot akong malaman ng lahat ng totoong namamagitan sa amin ni Jason. Pero kagabi, naisip ko na walang mali na binunyag niya ang tungkol sa namamagitan sa amin. Simple lang, Gracia. Gusto ko ang boyfriend mo. Kaya hiwalayan mo siya. Matapang na sabi ni Noemi. Bakit mo tinago to? Kaya naman pala kakaiba ang mga titig niya sa'yo kapag kasama kita dahil kayo na pala. Napatawa si Gracia na parang baliw pagkarinig sa sinabi nito. Hindi ganitong Noemi ang kilala niya. Ano bang gusto mong lukarit ka? Gusto mong mangagaw? Baliw ka ba? Kita mo na may girlfriend yung tao tapos paghihiwalayan mo? Iling na sabi niya. Ano ngayon? Sagot ni Noemi. Siguro, nilandi mo siya kaya naging kayo. Ang landi mo rin ano? Wala kang pinagkaiba sa higad na Alexa na yon. Pareho kayong desperadong makuha lang si Jay. Mas lalo pang natuwa si Gracia nang marinig iyon kay Noemi. Seryoso ka ba? Ako desperada? Hindi ba't sarili mo lang ang sinasabihan mo ngayon? May toyo ka ba sa utak, ha, Noemi? Tumingin ka nga muna sa salamin dahil sa mga oras na ito, ikaw ang nagmumukhang desperada ngayon. Sabay iling pa niya ulit. Hindi ako naniniwalang mahal ka niya. Ako ang mahal niya. Mga ago ka. Pwede ba? Wala akong inagaw sa'yo. Hindi ka lang lukarit, no? Malandi ka pa. Tumawa si Noemi na parang baliw. Ikaw ang malandi. May nangyari na sa amin ni Jay. Mahal niya ako. Talaga ba, Noemi? Masyado mong ibinababa ang sarili mo. Para sa kaalaman mo, marami ng beses may nangyari sa amin ng boyfriend ko. At alam mo ba, masyarap siya. Ang galing-galing pa niyang bumira. Humaling na humaling siya sa beauty ko. Kaya, alam ko mahal na mahal niya ako at hindi niya ako ipagpapalit sa kahit kaninong babae o kahit na sa'yo. Pangiinis na sabi ni Gracia. At isa pa, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Napaka-desperada mo para sabihin yan. Hindi gagawin ni Jason sa akin yon. Hindi niya ako lolokohin. Nakita ni Gracia ang pagpipigil ng inis ni Noemi. Alam niya na konting-konti na lang sasabunutan na siya nito. Sige lang, hindi ako papatos sa'yo. Bulong ni Gracia sa kanyang sarili. Sabihin mo, nilandi mo lang siya. May nangyari na sa amin. Tatanggapin mo pa rin siya? Sigaw ni Noemi. Puot ang nakikita niya sa mga mata nito. Wala na yung mga mata
na nakangiti sa tuwing kinakausap siya. FYI, Noemi, hindi ko na siya kailangan landiin. Nung una pa lang, gusto na niya ako, kaya huwag ka magsalita na para bang inahas ko siya. Mahal niya ako, kaya huwag ka makisawsaw sa amin. Humanap ka ng sarili mong jowa at huwag mong bilugin ang utak ko. Gusto ni Gracia na imulat si Noemi sa katotohanan, ngunit iba yata ang pagkaintindi niya. Hindi ko alam na patid na patay ka rin pala kay Jay. Wala kayong pinagkaiba ni Alexa. Mga higad kayo. Hintayin mo lang, Gracia. Babalik at babalik yung mga pinagsasabi mo sa akin. Tinalan natin kung sinong uuwing luhaan. Pagkatapos sabihin niyon, tinalikuran na ni Noemi si Gracia. Nakatingin na lamang siya sa likuran ng paalis na babae. Nakaramdam siya ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niyang plano para makuha ang lalaki, dahilan para mabahala siya. Dapat ko bang sabihin kay Jason itong pagkikita namin ni Noemi ngayon? Paano kung akitin siya ni Noemi? Magkasama pa naman sila buong araw. Gusto ko silang bantayan, pero paano? Wala na akong tiwala sa ex-best friend ko ngayon dahil malaki na ang pinagbago niya. Kinabukasan, maaga pa lang nakaabang na si Gracia sa rooftop para abangan ang paggising ni Jaden. Bibigyan niya ito ng babala dahil magbabalik na naman ito sa pagbabodyguard nito kay Noemi. Anong ginagawa mo rito? Sobrang aga pa ah. Sabi niya na makita niya si Gracia na nakaupo sa may upuan. Magtatrabaho ka na ba? Tanong ni Gracia. Tumango siya. Preskong-presko siya ngayon, basa pa ang may kahabaan na niyang buhok. Anong oras ka uuwi? Sabay iwas ng tingin nito. Hindi niya kayang sabihin ang nangyaring pag-uusap nila ni Noemi. Buo ang tiwala niya kay Jaden na hindi ito magpapadala sa temptasyon. Gabi, maiksing sagot niya. Lumapit ang lalaki sa kanya at naupo sa tabi niya habang nilalaro-laro ang buhok niya habang diretso ang tingin sa kanya. Anong oras? May hinang tanong ni Gracia. 8, I think. Why? Tinigan niya ang paghaplos sa buhok niya at tinitigan siya. Wala naman. May mas maaga pa ba dyan? 6, that's the earliest time. Wait, Gracia, bakit ba natin pinag-uusapan to? Napubuntong hininga si Gracia para paghandaan ang sasabihin. Si Noemi, nag-usap kami kahapon. Hirap niyang amin. Anong pinag-usapan niyo? Umayos ng upo ang lalaki at mas tinitigan pa si Gracia na tila binabasa ang nais niyang sabihin. Gusto niya maghiwalay tayo. Natigil ang lalaki sandali. Naging blanco ang naging titig nito at kalaunan ay nagdilim ito. Nababalo na ba siya? Bakit naman niya sasabihin sa'yo yun? We can't break up dahil lang sa gusto niya. Tumangutang nga si Gracia. Gusto ka niya at gusto ko aware ka doon. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman seneryoso ang mga sinabi niya. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Hinawakan ni Gracia ang kamay ni Jaden pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Good. Just trust me, okay? No matter what happened, I still into you. Hinalikan niya ang noon ng babae pagkatapos ay may inilabas siya sa loob ng kanyang jacket. Take this. Call me anytime you want. Sasagutin ko yan. Nanlaki ang mga mata ni Gracia pagkakita sa inabot sa kanya ni Jaden, isa iyong mamahaling cellphone. Paano siya nagkaroon ng mamahaling cellphone? Saan mo ito nakuha? Hindi makapaniwalang tanong niya. Latest phone iyon at nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ang mahal nito ah. Saan mo ito nakuha? Binili ko yan gamit ang pera ko. Call me, okay? Tinaas niya ang hawak niyang cellphone na kagaya din ang ibinigay niya kay Gracia. I need to go. Be a good girl ha? Sabay halik nito sa noon ni Gracia pagkatapos ay tumayo na. Hindi na nagawa pang magsalita ni Gracia dahil nalunod na siya sa mga tanong at pagtataka. Natauhan na lamang siya na wala na ang lalaki sa rooftop. Napagpasyahan ni Gracia na hindi na muna mag-open ang car wash ngayon. Inaluna muna niya ang kanyang sarili sa paggawa ng mga gawaing bahay. Maya-maya ay naisipan niyang i-text si Jaden. Hi Jason, saan ka ngayon? Nakangiti niyang sinendo yun. Ang mahal niya na naka. Saan galing yan? Tanong ng kanyang papa na nakalapit na pala sa kanya. Binigay ni Jason, papa. Nakangiting sabi niya.
Tumunog yung cellphone niya, kaya kaagad niya itong tinignan. Nasa golf court ng mga abdon. How about you? How's your work? Did you eat your lunch? Pagkabasa ay mabilis siyang nag-type ng mensahe. Kumain na ako, kasabay ni Papa at Leon. Hindi ako nagbukas ng car wash ngayon. Nandito lang ako sa bahay. How I wish nandyan ako. Miss na kita. Sagot ng lalaki. Gusto na kitang makita. Uuwi ako ng 3 o'clock. 3 o'clock? Akala ko ba 6 p.m. pa siya uuwi? Parang lumundag ang puso ni Gracia sa pahabol na text na lalaki. Maya-maya, nagulat siya nang biglang bumulaga sa screen ng pulang kulay. Hudyat na may video call na kailangang sagutin. Wow, honey pa! Iba na talaga ngayon ang teknolohiya! Nai-excite na sabi niya. Umupo siya ng maayos at inayos ang kanyang itsura. Bakit maaga kang uuwi ngayon? Hindi na ako makapaghintay na makita ka. I just miss you. Miss din kita. You're so pretty. I know, matagal ko nang alam yan. Natatawang sabi ni Gracia. Magsasalita pa sana siya nang marinig niya ang tawag ni Noemi. Hinahanap ka? Yeah, nasa golf court sila ng ama niya. I'll call you later pagkatapos ng trabaho. Saad nito. Marahang tumungo si Gracia. Sige, ibaba mo na. Utos nito. Tumango siya at ninitian na lalaki. Bye! Sabi niya. Magtrabaho ka na muna. Bye, Jason. I love you. Ramdam ni Gracia ang pagkatigil na lalaki sa huling sinambit niya. Alam niya nagulat si Jaden doon dahil hindi niya inaasahan iyan sa babae. Inamin ni Jaden na mahal siya nito pero walang isinagot doon si Gracia noon. Nang tumuntong ang 3:00 ay ayos na ayos siya. Gusto niyang ayain na mag-date si Jaden. Naghintay siya ng tawag dahil sabi nito tatawag siya pag pauwi na siya. Kaso, lumipas ang kalahating oras nang uwian niya ay wala pa rin siyang natatanggap na tawag. Panay ang tingin ni Gracia sa screen ng kanyang phone. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Alam niyang uuwi na ang lalaki pero hindi pa rin ito tumatawag. Hindi na siya nakatiis at kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kanyang kama para mag-type na mensahe. 4:00 na. Uuwi ka pa ba? Nang maisa ni Gracia iyon, hindi siya mapalagay. Ilang ulit siyang huminga ng malalim bago muling tumingin sa screen. Naghihintay siya ng mensahe kay Jason pero lumipas na ang ilang minuto, wala pa rin siyang natatanggap. Sabi mo 3:00 ka uuwi. Bakit mag-5 na hindi ka pa rin umuuwi? Hindi na mapalagay si Gracia. Kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Muli ay nagtipa siya ng mensahe. Jason! Pagkasend nun, may natanggap agad siyang tawag mula sa lalaki. Halos hindi niya maintindihan ang sayang nararamdaman. Ang kaninang inis na emosyon ay napalitan ng tuwa. Hello? Nakangiting sabi niya. Wala siyang narinig sa kabilang linya. Hello? Ulit niyang sabi na may halong pagtataka. Tahimik pa rin ang kabilang linya. Kumunot ang noon niya. Tinignan niya ang caller ID. Baka na wrong call lang. Kaso, pangalan ni Jason na nakalagay doon. Jason, uuwi ka na ba? Tanong niya. Hindi siya uuwi. Nanlamig agad si Gracia dahil sa kanyang narinig. Para siyang sinampal ng ilang beses sa mukha. Bakit hawak mo ang cellphone ni Jason? Tagis ang bagang nasabi ni Gracia. Nasa kwarto ko siya ngayon. Actually, nasa banyo siya, naliligo. We are just making love. Katatapos lang namin at gusto kong ulitin yan sa kanya. Pagkatapos sabihin yun, narinig niya ang malakas na tawa ni Noemi sa kabilang linya. Hindi totoo yan! Kulang na lang, ibalibag niya ang kanyang hawak na cellphone dahil sa sobrang galit. Totoong sinasabi ko. I told you, ako ang mahal ni Jay at hindi ikaw. Napaka-boring mong babae, naaawa lang siya sa'yo. Desperada ka. Nalamukos ni Gracia ang kumot dahil sa panggagalaite. Nagdidilim ang mata niya. Hindi totoo yan! Mahal ako ni Jason! Hindi ako naniniwala sa'yo na gagawin niyo ni Jason! Hindi siya makikipagtalik sa'yo! Ako ang mahal niya! Hindi siya papatol sa malanding kagaya mo! Mas lalong nanginig ang boses niya. Really? But we just did! We are making out and so on! And right now, we are making love! Gusto mo makita? Mas lalo pa siyang humalakhak. Hindi na makapagsalita si Gracia.
Napuno ang isip niya ng mga hindi kanais-nais na larawan ni Noemi at Jaden. Hindi magagawa sa akin ni Jason yon. May tiwala ako sa kanya. Kaso, gumuho ang mundo ko na makatanggap ako ng isang video call. Nanginginig ang kamay na sinagot ko yon. Nagsimula na rin tumulo ang luha ko. Kahit na alam ko nagsisinungaling lang si Noemi. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. I'm sure nagsisinungaling lang talaga siya para hiwalayan ko si Jason. Nang bumungad sa video ang madilim na kwarto ni Noemi. Wala siyang narinig na kahit anong ingay. Kalaunan, biglang nagliwanag ang kwarto niya. Nakasentro ang kamera sa kama. At doon, nakadikwatro na nakaupo si Noemi. May kausap siya pero hindi pa makita ni Gracia sa kamera. Hindi rin niya marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa dahil nakamute yung speaker. Nakita niya ang pagtawa ni Noemi. Isang manipis na pantulog ang kanyang suot at nakakaakit siyang tingnan ngayon. May sinabi pa ulit siya doon sa kausap pagkatapos pinalapit niya ito sa kama. Dahan-dahang nagpakita yung taong kausap niya. Nakatapis ito ng tuwalya at basa ang buhok. Kahit naka-side view ang kanyang pagmumukha, nakilala agad ni Gracia ang lalaki. Nakaramdam na lamang siya na sumikip ang kanyang dibdib habang nakatitig sa kanila ngayon. Labis na nasaktan si Gracia na makita niya si Jason sa ganong itsura. Lalo na makita niya na naghubad si Noemi sa harapan ng lalaki at tanging suot na panloob lang ang natira. Napatakip ng bibig si Gracia. Hindi niya kayang tingnan ng dalawa dahil halos hindi na siya makahinga sa hikbing kanina pa niya pinipigilang makawala. Nag-uusap silang dalawa sandali. Pagkatapos noon, nagulat na lang si Gracia nang lumapit ang lalaki kay Noemi. Nakatapis pa rin ito ng tawa sa bewang. Natigil ang mundo niya nang makita niyang sinunggaban ni Jason ng halik ang ex-best friend niya. Para siyang hayop kung halikan niya ito. Tumingila si Noemi nang halikan siya ni Jaden sa leeg. Tumingin siya sa kamera saka ngumisi. Para bang nais niyang ipahiwatig na hindi siya nagsisinungaling. Ang kanyang hikbing pinipigilan ay biglang kumawala. Tinakpan niya ang kanyang bibig na mas lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Panay na ang tulo ng kanyang mga luha sa cellphone na hawak niya. Kahit lumalabo na ang kanyang mga mata dahil sa agos ng kanyang mga luha, nakita pa niya si Jason na itinulak si Noemi sa kama at dinaganan saka ito hinalikan sa dibdib. Nabitawan niya ang hawak niyang cellphone. Bakit? Akala ko ba ako ang mahal niya? Akala ko ba wala siyang ibang gagawin basta magtiwala lang ako sa kanya? Bakit kasama niya si Noemi sa kwarto? At doon pa nililigo? At ngayon, may nangyayari sa kanila. Pinamukha niya lang sa akin na isa nga siyang sinungaling na tao. Tinakpan ni Gracia ang kanyang mukha at mas lalo pang humagulo sa pag-iyak. Ang sakit. Sobrang sakit. Sobrang sakit ng ginawa niya. Niloko niya ako. Sigaw niya habang nakasubsob siya sa unan. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Hindi eh. May mali talaga. Sobrang nakakapanghina yung nasaksihan ko. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Kailangan ko marinig yung side ni Jason. Pinahid niya muli ang luha sa kanyang mga mata. Gusto kong pagsampalin silang dalawa ngayon. Kailangan ko silang harapin. Kahit na alam kong hindi ko to kakayanin. Pero haharapin ko to. Hindi pwedeng iiyak-iyak na lang ako dito at walang gagawin. Kailangan ko silang sugudin doon. Kahit halos pinatay na nila ako sa pinagagawa nila sa kwarto. Si Jason ang kusang humalik kay Noemi. Wala akong nakitang pagtutol sa ginawa niya. Lumabas si Gracia ng kwarto kahit namamaga ang mata niya sa pag-iyak. Ngunit pagbaba niya, isang pangyayari ang bubungad sa kanya na hindi niya inaasahan. Pagkababa ni Gracia, mas lalong gumuho ang mundo niya nang masilayan niya ang nangyayari sa baba. Maraming mga nag-iitim ang mga lalaki ang nakapasok sa kanilang bahay at pamilyar sa kanya ang matabang lalaki na kinwelyohan ng kanyang papa. Si Leon naman ay hawak ng ibang lalaki. Ramdam niya ang pag-iyak ng kapatid lalo na nang makita siya nito. Ate! Papatayin nila si Papa! Sigaw niya. Naubos na ang lakas ni Gracia kay Jason pa lang nang makita niya ito nakipaghalikan sa ibang babae. Tapos ngayon, ito ang bubungad sa kanya. Bakit kayo narito? Anong sadya niya dito? Sigaw niya. Natatakot siya sa posibleng gawin ng mga ito sa kanyang papa. Sabay silang tumingin kay Gracia
at nginitian siya ng mataba. Pagkatapos isinuntok ang kanyang papa sa mukha. Nataranta agad siya dahil sa pag-aalala. Eto kasing ama mo eh, sabi ng matabang lalaki. Bakit kayo bumalik? Nakabayad na sa inyo si papa. Mabilis na dinalahan ni Gracia ang kanyang papa matapos itong ibalibag ng matabang lalaki. Nakabayad na kami sa inyo. Naibalik na namin ang 5 milyon. Ano pa bang kulang? Bakit kayo nagbalik? Hindi niya napigilan ang luha na umaagos sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang papa na hinang-hinana. Ate! Umiiyak na lumapit ang kapatid nitong si Leon nang makawala siya sa umahawak sa kanya. Niyakap niya ang kanyang kapatid sa sobrang pag-aalala. Nagpapatawa ka ba? Anong bayad? Wala kami natanggap na bayad mula sa ama mo. Ubus na ang pasensya namin sa kanya. Natigilan si Gracia matapos marinig yan sa matabang lalaki. Nagbaling siya ng tingin sa kanyang ama. Papa, bakit? Hindi niya magawang duntungan ng kanyang sasabihin dahil napupuno na siya ng takot ngayon. Napakagago ko. Hindi ako nag-isip. Napakawala akong kwentong ama sa inyo. Napatakip na lamang ng bibig si Gracia. Hiniram lang ni Jason ang pera ngayon pa. Pinagtatrabahuhan niya yun para mabayaran ang utang mo. Tapos, hindi na niya nagawang dugtungan pa ang kanyang sasabihin. Ang ginagawang pagsasakripisyo ni Jason ngayon ay nauwi lang sa wala. Patawarin mo ko, anak. Nabulag ako sa pagsusugal. Hindi ko nabayad sa kanila yon. Sinugal ko sa kasino. Bumalik ako doon kasi akala ko mapapalago ko yon. Papa naman, pinatalo mong 5 milyon? Inubos mo ng ganon-ganon na lang? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Halos maputo ng litin niya dahil sa pagsigaw. Anak, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ng kanyang papa. Tama na ang sisihan. Dito na magtatapos ang napakawalang kwentang araw niyo, sabi ng matabang lalaki. Napalunok si Gracia ng ilang beses nang makita niya nagbunot ito ng isang baril. Parang awa niyo na. Ako na lang. Huwag niyong idamay dito ang mga anak ko. Nagmamakaawa ako. Habang pinagmamasdan ni Gracia ang kanyang ama na nakaluhod habang nagmamakaawa, hindi niya mapigilan ang mahabag dito. Walang magagawang pagmamakaawa mo. Hindi na inuubra sa akin. Kinasalan nito ang baril dahilan para mas lalong kumabog ang dibdib ni Gracia. Kayong lahat, mamamatay kayo! Wala sa inyong ititira! Walang nagawa si Gracia kung hindi ipikit na lang ang kanyang mga mata habang mahigpit na nakayakap sa kanyang batang kapatid. Pumapatay kayo ng tao dahil lang sa maliit na perang kailangan nyo? Napamulot namang mata si Gracia matapos marinig ang isang baritonong tinig ngunit nakakatakot na boses iyon. Nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Sino ka ba? Gusto mo bang mauna sa impyerno? Sabi ng tabachi na lalaki. Ngunit parang walang narinig ang matandang lalaki at nilagpasan niya lamang ito. Wala siyang takot na naupo sa harapan ni Gracia kaya nakita niya ito ng harapan. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Finally, we've already met, Iha. Ngumisi siya. Nakita ko na rin ang harap-harapan ng girlfriend ng anak ko. Nice meeting you, Grace Demagi ba? Nagulat si Gracia. May pagtataka sa kanyang mukha dahil kilala siya na matandang nasa harapan niya ngayon. Sino ka ba? Magpakilala ka. Nauutal na sabi niya. Hindi sumagot ang matanda at basta lang ito tumayo. Sino ka ba tanda? Singit ni Tabachoy. 5 milyon bang kailangan mo? Tanong ng matanda kay Tabachoy. Walang takot na hinawi nito ang baril na nakatutok sa kanya dahilan para tumilapon ito. Babayaran kita ng doble sa inutang nila sa'yo. Pabayaan mo ng mag-amang ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Natigalgal doon si Gracia. Sino ba siya? Bakit niya sinabi yun? Bakit niya kami tinutulungan? Bakit niya babayaran ang utang ng papa ko? Kilala kita. Lahat ng naroon ay napatingin sa papa ni Gracia. Kilala mo siya, papa? Tumango siya ng marahan. Akala ko nakalimutan mo na ako. Iling nito sa kanyang papa. Saka ulit tinignan niya Tabachoy. Bibigyan kita ng 10 milyon. Sapat na siguro yan para hindi mo salaguluhin pa. Ako nang bahala sa naghihingalo nilang buhay. Pagkatapos maibigay ang pera, biglang nakaramdam ng kaba sa puso si Gracia. Pakaramdam niya, pagkatapos na naging bayaran, may mas malala pang mangyayari. Bakit mo to ginawa? Sino ka ba?
Tumingin sa kanya ang matanda at muling naupo para makaharap siya. Siya ang tumalo sa akin sa kasino, anak, sabi ng kanyang papa. Nagulat si Gracia. Alam mo bang pinaiimbestigahan ko ang bawat ganap niya dito, Iha? Sino ba talaga kayo? At bakit niyo to ginagawa? Kung isa ka man sa pinagkakautangan ni Papa, hindi ako naparito para pag-usapan ng pera. Putol niya. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari. Hindi mo pa kasi ako kilala. Madilim siyang ngumisi. Tinatanong mo ba kung sino ako, Iha? Pwede ko ba munang malaman kung anong kasinungalingan ang sinabi ng anak ko sa inyo? Anong nais mong iparating, sir? Ako ang ama ni Jaden Lee. Nice meeting you. I'm Eduardo Lee. Girlfriend ka ng anak ko kung hindi ako nagkakamali. Naglahad siya ng kamay, ngunit tinitigan lang niya iyon. Tama bang narinig ko? Ang apelyido niya ay Lee? Sikat na sikat sila at isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Bakit niya sa akin hinahanap ang anak niya? Imposible si Jason ang hinahanap niya. Malayang malayo ang kwento ni Jason sa akin at walang Jaden sa bahay namin. Nakaramdam ng matinding takot si Gracia. Gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Siguro alam mo na, Iha, kung sinong hinahanap ko dito. Jason na nakatira dito, sir. Hindi Jaden. Kulang na lang himatayin si Gracia sa kanyang mga nalalaman. May nagpapanggap ba na nagsasabi ng totoong pangalan? Sa pagkakaalam ko, wala. Huwag mo akong patawanin, Iha. Wala tayo sa pelikula. Hindi na napigilan ni Gracia ang maluha. Sa tuwing maiisip niya ang lahat ng sakripisyo ni Jaden, mas lalo siyang nangihina. Ang isang anak ng bilyonaryo ay nagmukhang alila sa village na to. Ginawa ko lang siyang utusan. When in fact, hindi naman dapat niya yun pinagdaraanan. Tumulo muli ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magagawa lahat ni Jason iyon para sa pamilya niya. Sir, kukunin mo na ba ang anak mo? Hindi ko siya kukunin. Nakakatakot niyang wika. Naguluhan siya na patingin sa matanda. Po? Paus niyang tanong. Dumirekta agad ang mainit na tingin ng matanda kay Gracia. Ikaw mismo, Iha, ang magbabalik sa kanya sa poder ko. Nalaglagan pa nga niya sa kanyang narinig. Ako? Bakit ako? Pwede namang kunin mo siya ngayon. Kung kukunin ko man siya ngayon, hindi ko siya maisasama. Alam ko kung anong tumatakbo sa isipan nun. Bibigyan kita ng 5 araw para gawin yun. Kapag hindi mo na ibalik ang aking anak, lahat ng utang na ama mo ay hahalongkatin ko. Ikaw at ang ama mo ay mabibilanggo sa kulungan. Bagsak ang balikat ni Gracia dahil sa kanyang narinig. Kapag naibalik ko siya sa inyo, sir, anong mangyayari sa kanya? Oras na makabalik sa akin ang anak ko. Kailangan mo na lumayo sa kanya. Ayokong magkikita kayo ng palihim. Siya ang susunod sa yapak ko at mamamahala na lahat ng aking negosyo. Kaya lumayo-layo ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Ayoko ng distraction sa anak ko. Hindi kayo bagay dalawa. Parang sinaksak na maraming beses ang puso ni Gracia. Gusto niya lumaban at tanggihan ng matanda, pero wala siyang kakayahan para kalabanin ito. Masusunod po, sir. Ibabalik ko pong anak niyo. Basag niyang sabi. Siguro kakayanin ko to. Total sinaktan niya na ako. Kaya ibabalik ko na siya sa buhay na narapat sa kanya. Damn! Malakas na mura ni Jaden nang binasa ni Noemi ang suot niyang damit at kanyang ulo. Nagdidilig ito ng halaman at kasalukuyang nagbabantay siya sa babae sa maliit nilang garden. Oops! I'm sorry! Tawa ni Noemi. Halos mapapikit si Jaden dahil sa inis. Kanina pa niya gustong umuwi. Lagpas 3:00 na. Hindi niya lang maiwan si Noemi dahil utos sa ng ama ng babae. Dumito daw muna siya sa bahay dahil may gusto itong sabihin sa kanya pag-uwi. I'm sorry! Ulit niya saka ngumisi. Magbihis ka na lang sa kwarto ko. Kukuha ako ng damit ni kuya, ipapahatid ko. Hindi na, mabilis na sabi ni Jaden. Hindi ako papasok sa kwarto ko. Go! Sige na, magpalit ka na. Promise, hindi ako papasok. Para matapos na, tinungan na ni Jaden ang kwarto ni Noemi at doon naligo. Pagkatapos lumabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Nagulat siya na makita niya si Noemi sa loob. Tinalikuran niya ito pero mabilis siyang hinila nito. Pagkatapos ay mabilis na nilak ang pinto. What are you doing, lady? Gusto kong hiwalayan mo si Gracia. Diretsa ang saad niya.
Hiwalayan mo siya. Gusto kita, Jay. Kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Kahit ng katawan ko. Mabilis siyang naghubad sa harapan ng lalaki. What the hell are you doing? Put your clothes on now. Mabilis siyang kinuha ang damit na nagkalat at saka inilahad sa kanya. Ayoko na makipagtalo sa'yo, Miss Aldon. Napakawalang kwenta na gusto mong mayari. Ano bang gusto mo sa kanya, Jay? Papahirapan ka lang niya. Hindi kanya kayang paligayahin. Ako Jay, kaya kong ibigay sa'yo. Meron akong pera. At kahit ano pa. Kahit anong gusto mo. Nagsisimula na siyang umiyak. Wala akong kailangan, Noemi. Si Gracia lang ang kailangan ko at mahal ko siya. Stop being desperate. May lalaki nakalaan para sa'yo. Hintayin mo lang. Mas lalong tumula ang luha ni Noemi pagkarinig sa sinabi ni Jaden. Gustong gusto kita. Ako na lang. Ano bang kulang sa akin? Bakit hindi mo ako magustuhan? Hindi mo pwedeng diktahan yung puso. Pero hindi kita kayang mahalin. Mahal ko ang kaibigan. Hindi ko siya kaibigan. Inagaw ka niya sa akin. Wala siyang inagaw sa'yo. Ikaw ang gulo sa amin. Magbihis ka na. Lalabas na ako. Nang palabas na si Jaden, biglang hinaklit ni Noemi ang kanyang kamay at iniharap siya sa kanya at mabilis siyang hinalikan nito. Mabilis naman niyang naitulak ang babae at pinahid ang kanyang labi. Jay, please! Iyak niya. Magbihis ka na. Aayos na ako. Wika ng lalaki. Subukan mo lumabas. Pagbalik mo, sa bahay ng mga dimagiba, wala na sila doon. Huwag mo akong hamunin, Jay. Kaya kong sirain ang buhay mo at ang babae mga agaw na yon. Natigilan si Jaden sa pagbukas ng pinto at galit na nilingon si Noemi. Did I hear it clear? Anong ibig mong sabihin? Sige, Noemi, magsalita ka pa at hamunin ako. Walang makakapigil sa pag-alis ko. I will quit my job. Fucking 5 million? Yung naman ang dahilan kung bakit narito ako. Ano? Aayos ka? Magkikwit ka sa trabaho mo? Sige, subukan mo lang. Mawawala ang mahal mo. Akala mo, hindi ko alam na may ninakaw sa kaba ni Papang ama ni Gracia? You want to take my revenge? Then be it! Sasabihin ko to sa lahat ng media na ang ama ni Gracia ay isang magnanakaw. At sigurado ako na makukulong sila. Palabas na sana ng pinto si Jaden nang muli niya isinarado ang pinto. Hinarap niya si Noemi na may iting sa kanyang mga panga. Ano bang gusto mong mangyari? Nang gagalaitin niyang tanong. Tanging tawa ni Noemi ang kanya narinig. Nagkuyong ng kamao si Jaden. Naiisip pa lamang niya na makukulong ang ama ni Gracia dahil sa ginawang pagnanakaw nito, halos mapuyos siya sa galit. Ayaw niya makulong ang ama ni Gracia dahil nasisigurado niya na malulungkot ito na sobra. Gusto kong mangyari ay makipag-sex ka sa akin. Simple as that. Taas kilay na sabi ni Noemi. Gusto masuka ni Jaden sa mga sinasabi ng babae. Desperada! Wala kang delikadesa. Yun lang ba? Mabagsik na tanong ni Jaden. Nang makalapit, mabilis nang hinalikan ng mariin si Noemi. Marahas iyon na mapapadaing ito dahil sa sobrang sakit ng halik nito. Gusto mo to? Then fine. After we had sex, lubayan mo ang pamilya ni Gracia. Ganun mo ba siya kamahal para pumayag sa gusto kong mayari? Ngiti ni Noemi pagkatapos niya itong mahalikan. Nakita niya ang dugo sa mga labi nito matapos niyang kagatin nito. She deserved my harassment. Bulong niya. Oo, Noemi. Ganun ako kabaliw sa kanya para pumayag sa gusto mo. You want brutal sex? Then let's see. Let's see what can I do to make you satisfied. Mababang uri ng babae. Desperada. Pagkatapos ng sabihin na masasakit na salitang iyon, itinulak niya sa kama si Noemi at hinalikan niya itong muli. Sinipsip niya ng madiin ang dibdib nito at kinagat-kagat niya ito. Napasigaw si Noemi sa ginawa niya. Magdusa ka! Ginusto mo to! You don't know how brutal I am when I am mad. Hindi mo to magugustuhan. You will hate after this. Hihilahin na ni Jaden ang pang-ibabang suot na panloob ni Noemi nang marinig niyang umiiyak si Noemi. Bumalikwas siya sa pagtayo at hindi nakaramdam ng kahit anong pagsisisi sa ginawa niya pananakit sa babae. Pagkos, ang iniisip niya ang mararamdaman ni Gracia kapag nalaman niya ang kanyang naging desisyon. Mahal mo ba talaga ang kaibigan ko? Hikbing tanong ni Noemi. Mahal na mahal ko ang babaeng yun. At itong pinapagawa mo sa akin ngayon, I can't do this bullshit. Itinapon niya ang kumot na nasa sahig para itakip sa katawan ni Noemi. Umiiyak pa rin ito habang nakayakap sa blanket. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero itong tatandaan mo,
Hindi mo ako mapapatumba kahit anong gawin mo. Kaya mo ako maging miserable? Kaya ko ding sirain ang pagkatao mo kapag ginago mo ko. Naglakad na siya palapit sa pinto para lumabas. Kailangan ko nang umuwi. Walang pakialam na sabi ng lalaki. Walang mabubuhay na masaya sa inyo ni Gracia. Sisiguraduhin ko yan. Sigaw ni Noemi. By the way, siguro nilayasan ka ni Gracia ngayon. She saw everything. Nakita ka niya kung paano mo ako hinalikan. Parang nawala na lakas si Jaden matapos marinig ang sinabi ni Noemi. Pakaramdam niya, may sumaksak sa kanyang likuran. Biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Pagkaharap niya sa babae, bumungad agad sa kanya ang hawak nitong cellphone. Kaya pala nawala iyan kanina dahil hawak pala ito ni Noemi. Anong sinabi mo? Nakita ni Gracia ang lahat ng nangyari? Hindi! Galit niyang sigaw. Mabilis niyang inagaw ang kanyang cellphone. Nag-aapoy namang mata ang ipinukol niya sa babae. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano mo ko madiin na hinalikan. She saw your asshole decision. Sigurado ako na umiiyak na siya ngayon. Kaawa-awang Gracia. Nakipag-video call siya eh. Hindi ko nakasalanan yon. Natatawang sabi niya. Mas lalong numukop kay Jaden ang pagkatakot at pag-alala. Mabilis siyang lumabas ng mansyon. Pagkalabas, agarang may nagpark sa harapan niya. Isa ito sa mga paborito niyang sasakyan noong nasa pudar pa siya ng kanyang ama. Salamat sa pagdala ng sasakyan ko, Sandro. Buo na ang desisyon ni Jaden. Haharapin ko na si Daddy para mabayaran ko lahat ng pagkakautang ng ama ni Gracia. Pero bago yun, pupuntahan muna natin si Gracia. Kailangan ko siyang makausap para magpaliwanag. Habang nasa daan, patungo sa bahay ng mga Dimagiba, nagsalita si Sandro. Sir, may isa tayong problema. Lumusob ang mga sindikatong nagbugbog noon sa ama ni Gracia. Bumalik sila sa bahay para maningil. Hindi na ibigay ng ama ni Gracia ang perang pagkakautang sa mga sindikato. Inubos na lang ito sa sugal. At ang isa pang mas malaking problema, sir, pumunta rin ang ama mo sa bahay nila. Napigilan nito ang kamatayan ng ama ni Gracia. Dahil sa narinig, mas humigpit ang pagkakahawak ni Jaden sa manibela at mas pinatakbo pa niya na mabilis ang sasakyan. No fucking way! Sigaw niya. Pagdating sa bahay, mabilis niyang hinanap si Gracia. Anong nangyari dito? Bulalas niya sa babae. Halos madurog ang puso ni Gracia nang marinig ang boses ni Jaden. Ngayon, gagawin niya ang isang mapait na desisyon para mailigtas sa kapahamakan ng kanyang pamilya. Mabilis nang tinakwil ang kamay ng lalaki nang hawakan siya nito sa braso. Kumunot ang noon ng lalaki. Are you mad, Gracia? Mahina niyang tanong. Oo, galit ako sa iyo. Galit ako sa pagiging mapagpanggap mo. Galit ako sa kasinungalingan mo. Galit ako sa pagiging mayaman mo. Galit ako sa pagiging tanga ko dahil napaniwala mo ko. Lahat yan ay gusto niyang isumbat sa lalaki, pero tanging nasabi niya lang, huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Anong nangyari dito? Please tell me. Nagsusumamong sabi ni Jaden. Pilit niyang inabot ang braso ni Gracia para pakalmahin ang babae, ngunit umatras siya ng isang hakbang. Nandidiri ako sa'yo. Huwag mo akong pakitaan ng awang-awa ka sa akin. Wala akong ginawang masama. Please, pag-usapan natin to ng maayos. Akmang lalapitan siya ng lalaki, pero mabilis na itong naitulak palayo. Siguro naman alam mo na yung nangyari. Siguro alam mo nang kasinungaling mo sa akin. Siguro, alam mo na kung anong kinagagalit ko. Sigaw niya. Nangatal siya ngayon habang pilit niyang sinasaktan. Hindi lang ang kanyang sarili, maging ang lalaking kanyang minamahal. Magpapaliwanag ako, Gracia. Makinig ka muna sa akin. Kaya kong ipaliwanag ang lahat. Paus niya sabi. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag dahil alam ko na yung pagiging manloloko mo. Pinagkatiwalaan kita pero anong ginawa mo? Sinira mo ang tiwalang iyon. Tinuro-turo niya ang lalaki gamit ang mababangis niyang mga tingin. I'm sorry. I was planning to tell you. Hanggang kailan pa? Kailan mo aaminin na may nangyayari na sa inyo ni Noemi? Huwag mo akong gawing tanga, Jaden. Sinabi na sa akin ni Noemi ang lahat. At yung kagaguhan mo, nakita ko mismo. Gusto pa sana ni Gracia ang dagdagan ang mga sinasabi niya, pero tutulo na ang kanyang luha.
Kailangan niya itong pigilan dahil ayaw niyang harapin ang lalaki na mahina. Please, calm down. Mahinang sabi ni Jaden. I'm sorry. I didn't do such horrible things. Maybe I made the wrong decision pero hindi ko kayang panindigan. Dahil Gracia, ikaw ang kahinaan ko. Hinawakan niya ang 2 pisngi ni Gracia nang makalapit siya sa babae. Pero mabilis iyong hinawi ni Gracia. Huwag mo akong idaan sa ganyan. Hindi mo ako madadala sa ganyang mga salita mong walang katotohanan. Pakinggan mo ako. Pakiusap, huwag mo muna akong pangunahan. Pagkasabi nun, ay mabilis na niyakap na lalaki si Gracia. Hinayaan lamang ni Gracia na nakayakap sa kanya ang lalaki. Ilang minuto siyang natahimik. Maya-maya ay muli siyang nagsalita. Makikipag-break up na ako sa'yo. Ayoko na. Umalis ka na dito. Ayoko na makita ka pa. Sa wakas, nasabi na rin ni Gracia ang gusto niyang sabihin. Masakit man, pero kailangan. What? What did you say? Dahan-dahang kumalas ang lalaki sa kanya at binigyan siya ng isang madaling na tingin. Ang sabi ko, huwag mo kong pangunahan. Hindi mo pa nga naririnig ang side ko. At ngayon gana lang kadali para sa'yo na makipaghiwalay? Wala pa akong sinasabi pero parang pinatiman na ako sa mga salita mo. Oo, inaamin ko. Kamuntikan ko ng ginalawang kaibigan mo. Kamuntikan na ako nadala sa mga sinabi niya na makipagtalik ako sa kanya pero hindi kaya ng konsensya ko. Ayokong lokohin ka dahil lang sa problemang alam kong masusolusyonan din natin. Pagkarinig sa sinabi ng lalaki, naging tikom ang bibig niya. Kahit nagulat, hindi niya iyon ipinahalata. Sinabi sa akin ni Noemi na kailangan pasayahin ko siya. He wants to have sex with me and she spare your family. Sinabi niyang gustong-gusto niya ako pero tama na, Jason. Ayoko na makinig pa. Pinaalis pa rin niya ang lalaki sa gitna ng pagpapaliwanag nito. I'm sorry. I'm sorry. I will never do that again. I didn't cheated on you. I'm just protecting your family. Sa isang iglap, muli siyang naikulong na lalaki sa isang maigting na yakap. Bakit kailangan mo pang magsakripisyo sa pamilya namin? Sino ka para makialam? Umalis ka na! Lumuwag ang pagkakayakap na lalaki, dahilan para matanggal iyon ni Gracia. Hinarang niya ang lalaki at nagsalita. Umalis ka na! Hindi alam ni Gracia kung ilang beses na nasabi iyon. No, I won't leave you. Hindi sa ganitong paraan. Oo, aalis ako pero hindi sa ganitong pamamaraan. Huwag mo kong itaboy na parang ayaw mo na talaga sa akin. Ayoko naman talaga sa'yo. Ginamit lang kita dahil alam ko madali kang utuin. Nakipagkasundo ako kay Noemi na landiin ka. Dahil siya lang ang makakatulong sa akin para mabayaran yung mga utang ng pamilya ko sa pamilya nila. Ikaw ang tanging susi para mabayaran ko ang lahat ng iyon. Parang binuhusan ng mainit na tubig ang katawan ni Gracia matapos niyang isumbat ang lahat ng mga kasinungalingan na iyon. Alam niyang below the belt ang lahat ng mga sinabi niya pero iyon lang alam niyang paraan para mapaalis ang lalaki. Pati ba ang 300 million na ninakaw ng iyong papa sa pamilya Abdon? Ako ang gagawin mong susi para mabayaran yon? Mas lalong namanhid ang katawan ni Gracia. Hindi niya akalain na may ganong kalaking halaga na pagkakautang ang kanyang ama. Naalala niya ang sinabi ng ama ni Jaden. Nahahalongkatin nito ang lahat ng pagkakautang ng kanyang ama. Ginawa ko ang lahat para tulungan ang pamilya mo. Nagpaalipin ako sa ibang tao para lang maisalbang ama mo pero ganito ang malalaman ko. Mapait siyang napangisi. Namanhid ang mukha ni Gracia dahil sa makapanindig balahibong reaksyon ng lalaki. Dahil tanga ka naman, nagpadala ka kaagad sa akin. Akala mo mahal kita? Nagpapatawa ka ba? Noong unang dating mo pa lang sa bahay namin, ginamit na kita. Naiintindihan mo ba yon? Para sa akin, isa ka lang laruan na pwedeng pakinabangan. Tinawanan niya ang lalaki na nakakainsulto. Yan lang ba ang tingin mo sa akin? Laruan lang? Minahal kita ng sobra-sobra tapos paglalaruan mo lang ako? Alam mo namang manggagamit ako, di ba? Alam mo naman yun nung una pa lang. Pera ang kailangan ko, hindi ang pagmamahal mo. Pagkasabi nun, nanginig ang kanyang tuhod. Tumikim siya para mapigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Jason. Kailangan kitang saktan. Kailangan kitang pakawalan. Hindi mo ako deserve. Bulong ni Gracia sa kanyang sarili. Alam kong mahal mo ko, Gracia. You're doing this on purpose, right? Sabi ng lalaki.
Dahil ba to kay Daddy? Nakiusap ba siya sa'yo na paalisin ako sa pamamahay niyo? Dahil kung oo, hindi ako aalis dito. Huminga siya na napakalalim. Dito lang ako sa tabi mo, Gracia. Kahit pa ulit-ulit mo akong gamitin dahil lang sa pera, ayos lang sa akin. Willing ako sundin ang lahat ng pag-uutos mo. Nagulat man sa sinabi ng lalaki. Buong tapang niya itong tiningnan. Hindi niya alam na pala ni Jaden ang tungkol sa pagsulpot ng kanyang ama. Kahit kailan talaga tanga ka, Jason. Oo, inaamin ko. Pinababalik ko ng ama mo sa inyo. Nakipagkasundo siya sa akin na oras na magawa ko ang gusto niya na paalisin kita dito. What the hell are you talking? Galit na sabi ni Jaden. Anong kasunduan na yun? Nakipagkasundo ang ama mo sa akin na turuan kita ng leksyon dahil sa paglalayas mo. Ngayon siguro nagtanda ka na. Pera ang kailangan ko, hindi ikaw. Tama na ang kahibangan mo. Umalis ka na dahil hindi na kita mapapakinabangan ngayon. Tapos na ang lahat. Sobrang hirap magsinungaling, lalong-lalo na kung mahal na mahal mo ang isang tao. Gusto nang humagulo ni Gracia sa pag-iyak. Nawasak niya, hindi lang ang puso ni Jaden, kundi pati na rin ang kanyang puso. Tanggap ko pa na gamitin mo ko laban sa mga abdon. Pero itong pag-amin mo sa akin na nakipagkasundo ko sa ama ko, hindi ko kayang tanggapin tong katangahan ko sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gracia. Ito na ba ang huling pakikipag-usap niya sa akin? Buong buhay ko kaya kong isugal para sa'yo, Gracia. Pero itong ginawa mo, mas masahol ka pa sa ama ko. Galit na sigaw ni Jaden. Gusto ni Gracia ang bawiin lahat ng kanyang mga sinabi dahil ang totoo mahal na mahal niya ang lalaki pero wala na siyang magawa. Sobrang sakit tanggapin na mukhang dito na magtatapos ang kanilang relasyon. You want me, Gan? Siguro magiging masaya ka na dahil nagtagumpay ka sa plano mong manggamit ng tao. Jay, hindi napigilan ni Gracia ang mapahikbi. Maybe this is the last time na magkikita tayo. Tama ka, maghiwalay na tayo. I will be gone forever at hindi mo na ako makikita pa. Pagkatapos sabihin niyon, tinalikuran na niya si Gracia. Habang pinagmamasdan ni Gracia na palayo ang lalaki, mas lalo siyang nasasaktan. Oh God, ano bang katangahan na naging desisyon ko? Halos mamatay si Gracia sa sobrang sakit, lalo na nang mawala sa paningin niya ang lalaki. Ate, nasan si kuya? Mas lalo siyang napaiyak nang sumulpot ang kapatid niya sa kanyang harapan at niyakap siya ng mahigpit. Sa puntong iyon, umiiyak na rin si Leon. Ate, iniwan na tayo ni Kuya Jason. Parang namatayan si Gracia dahil sa tindi ng iyak niya. Bakit ganito? Mali ito eh. Hindi ko dapat sinabi yung kay Jason. Anak, kung gusto mo siyang habulin, gawin mo na. Puntahan mo na, anak. Mas lalong bumuhos ang luha niya nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Pa, hindi ko kaya mabuhay na wala si Jason. Hindi ko kaya mawala siya. Pinahid niya ang kanyang luha. Hindi pala talaga niya kayang mawala ang lalaki sa buhay niya. Habulin mo na, anak. Pagkasabi nun, mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Palingalinga siya sa labas, pero wala na siyang nakita kahit kanino na lalaki. Napaupo siya sa gilid ng gate at halos hindi na siya makahinga dahil sa sobra niyang pag-iyak. Jay, bakit ganito? Bakit umalis ka kaagad? Patuloy niyang hikbi. Jason, bumalik ka! Natigilan siya nang biglang may sumulpot ng isang lalaki. Sino ka? Kunot niyang tanong. Nakaalis na po si Sir Jaden, sakay ng kanyang sasakyan. Mama ko po si Sandro, isa sa mga butler niya. 2 linggo na buhat na umalis si Jaden, nasasaktan pa rin siya habang naiisip niya ang lahat na nangyari ngayon. Hindi na siya lumalabas ng bahay at maging ang car wash ay napabayaan na niya. Miss na niya ang lalaking iyon dahil sobra na siyang nahihirapan na pagdesisyonan ni Gracia na puntahan si Jaden sa kumpanya nito. Nais niya ring ibalik ang perang ibinigay ng kanyang ama sa kanya nung muli siya nitong binalikan sa kanilang bahay. Puros insulto ang inabot niya sa matanda at sinabi rin na magpakalayo-layo na sila ng buo niyang pamilya gamit ang perang ibinigay sa kanya. Hindi nila gagamitin ang perang iyon dahil wala silang balak umalis sa pamamahay nila. Gusto ng matanda na magpakalayo-layo sila para masigurado nito na kung sakaling bumalik ang kanyang anak, wala na itong mababalikan. Pagdating niya sa harap ng kumpanya ng mga Lee, hindi niya maiwasan ang kabahan. Pagdating sa loob, nagulat siya sa nadatnan niya. Nakita niya ang pamilya Lee na nagsasalita ngayon sa harap ng mga media.
para ipagbigay alam sa lahat ang nalalapit na kasal ni Jaden sa sikat na artistang si Angela Jones. Ibang-iba na ang itsura ni Jaden sa dati nitong itsura noong nasa poder pa niya ang lalaki. Nakasuot ito ng black suit na bumagay sa bagong gupit niyang buhok. Napakagwapo lalo nitong tingnan at halata na hindi nanggaling sa hirap. Kitang-kita din ni Gracia ang paghawak ni Jaden sa kamay ng babae habang sinasabi ang detalye ng kanilang buhay pag-ibig, kung paano sila nagsimula at kung paano mas lumalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa napunta sa pag-iibigan at ngayon nga nalalapit na ang kanilang kasal. Dahil sa mga nasaksihan, hindi na kayang tapusin ni Gracia ang napapanood niya. Hinanap ni Gracia ang comfort room para doon maglabas ng kanyang sama ng loob. Makalipas ang ilang minuto, paglabas niya ng cubicle, wala na siyang naabutang tao. Tapos na ang press conference. Hindi pwedeng magpadala ako sa emosyon ko. Itong pera, ito lang naman ang pinunta ko dito. Sapat na sa akin na muli ko masilayan si Jason. Pinakawalan ko na siya kaya hindi dapat niya masilayan sa akin na nanghihina ako. Kailangan ko mag-move on sa kanya. Pagkatapos ko ibalik ang pera, kakalimutan ko na talaga siya. Nang mapagod sa pag-iyak, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kaya mo yan, Gracia. Matatag ka. Malalagpas ang mga lahat ng ito. Nang makita niya ang security guard, nilapitan niya ito para magtanong. Sir, tapos na po ang press? Tumingin sa kanya sandali ang gwardiya bago nagsalita. Oo ma'am, katatapos lang. Bakit po? Saan ko po pwedeng puntahan ang ama ni Jaden? Naku, nasa gitna po sila ng pagtatrabaho ngayon. Sa opisina ni Sir Jaden kasama niya doon ang kanyang ama. Anong floor po ang office niya? Nasa 60th floor. Sumakay ka na lang ng elevator. Salamat po, sabi ni Gracia. Pagkatapos ay tinungo na niya ang elevator na tinuro sa kanya ng gwardiya. Pagdating niya doon, palingalinga siya at narinig niya na may nagsalita. Yes, miss. Napatingin siya kay Abigail na nakaupo sa labas ng pintuan ng opisina ng CEO. Bumalik ang kaba niya dahil makakaharap na niya ang ama ni Jaden. Napatingin siya sa lamesa at nakita niya na siya si Abigail de los Reyes, ang sekretarya ni Jaden Lee. Tinaasan siya ng kilay ng babae at nagsimulang magsungit. Sekretary ako ni Sir Jaden. Anong kailangan mo? Pwede bang full na schedule niya ngayon? Hindi mo siya makakausap. Sure ka ba na full na? Baka pwede ko siya makausap ngayon kahit sandali. Natigilan siya sa pagsasalita na makita niya nagbukas ang pinto ng opisina ni Jaden at nakita niya muli ang mukha ng ama na lalaki. Napaka-istrikto nito at akala mo, lagi mangangain ng tao. Mas lalo siyang napatuwid ng tayo. Ang kaninang namamanid niyang mga paa ay biglang naglaho. Napalitan nito kaagad ng kaba at pagkatakot. Halos hindi na makahinga si Gracia nang makipagtitigan nito sa kanya. Sir, saad niya nang huminto ito sa harapan niya. Kulang pa ba ang pera na binigay ko sa'yo? Hindi po. Gusto ko. Bumalik ka na sa inyo, iha. Magpapadala pa ako ng 10 milyon para lang makaalis na kayo. Di ba sabi ko magpakalayo-layo na kayo sa lalong madaling panahon? Sir, narito ako para ibalik ang pera. Hindi namin kailangan ng pera mo. Ano? Galit na sabi ng matanda. Isasauli mo kasi gusto mong guluhin ng anak ko? Ganun ba yun, iha? Mahiya ka naman. Walang gusto ang anak. Hindi ako naririto para magmakaawa sa anak mo. Narito ako para ibalik lang sa'yo ang pera mo. Umalis ka na. Mabangis ng turo sa elevator. Huwag mo yung ibalik sa akin. Bayad yan para sa pagtara ng anak ko sa basurang bahay niyo. Parang nabundol na malaking sasakyan si Gracia dahil sa pang-iinsulto ng matanda. Hindi basura ang bahay namin. Kaya wala kang karapatang insultuhin ako. Doon tumira anak mo at doon din siya nakaramdam ng totoong pagmamahal kasama namin. Nilahad niya ang briefcase at tininalang ito ng matanda. Naging makulimlim ang mata nito at narinig niya ang mumunti niyang tawa na may halong pang-iinsulto. May plano ka talagang guluhin ng anak ko? Napakadesperado mo talaga. Hindi na ako nagtataka kung bakit umalis ka agad ang anak ko sa bahay niyo. Dahil nagsawa agad ang anak ko. Nakakaawa ka. Biglang sumikip ang kanyang dibdib dahil sa sinabi ng matanda. Hindi niya napigilan na maluha. Dad, enough! Nahugot ni Gracia ang sarili niyang hininga nang marinig niya ang maotoridad na boses ni Jaden. Sa lubong ang kilay nito na may halong galit sa kanyang mga mata. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag pong kalilimutang mag-like, subscribe, at
at pindutin ang bell button para updated ka sa ating mga susunod na kwento. At ito ang mga kwentong pangalap na nag